Isang mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng mga magiliw na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Janine. Ipinanganak at nakatira sa bayan ng Aklan. Ang karanasang ibabahagi ko ay ang karanasan ko ng isama ng aking tiya Esperanza para mamasukan bilang katulong sa isang bayan sa siyudad ng Iloilo. Bata pa lamang ako ng mga panahon na ito. 15 taong gulang ang edad ko. Mahigit 1 taon na si tiya sa kanyang naging amo. Nang minsan siyang umuwi sa aming probinsya para magbakasyon ng 1 linggo, dumalaw siya sa bahay at marami siyang daladala mga pasalubong sa amin. Mabait itong si tiya. Siya ang bunsong kapatid ng nanay ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Janet. May isang anak na lalaki si Tia Esperanza. Kaso wala itong asawa. Kung kaya't nag-iisang anak niya lang ang pinsan ko na si Padoy. Tinawag ni Tia si inay habang nasa labas ito ng aming bakod na kawayan. Sumilip ako sa may bintana at nakita ko na si Tia Esperanza ang tumatawag. Sumilip naman sa aming tarangkahan si nanay. Nakita niya kaagad si Tia. Kaya dali-dali siyang bumaba para buksan ang nakasaradong bakod. Binati ni nanay si Tia. Tinanong din ito kung kailan ito dumating. Ang sagot naman ni Tia ay kagabi lang. Inayaan ni nanay si Tia na pumasok na muna sa bahay. Pumunta naman ako sa kusina ng mga sandaling yon. Naririnig kong kanilang pag-uusap. Narinig ko na tinanong ni Tia Esperanza si nanay kung nasaan ako. Agad akong pumunta ng sala nang marinig ko ang pagtawag. Niyakap ako ni Tia at sinabihan na umupo muna. May sasabihin daw siya sa akin nun. Habang nag-uusap kami ay dito na niya ako inalok na magtrabaho sa siyudad ng Iloilo. Ayon sa kanya ay ako ang sadya niya kung ba't siya napauwi para makausap ako at ng mga magulang ko. Tinanong ako ni Tia kung gusto kong magtrabaho dahil ang kapatid ng kanyang amo ay naghahanap ng makakasama sa bahay. Ayon naman sa kanya, 1 kanto lang naman ang pagitan ng tirahan ng kapatid ng amo niya. Sinabi niya sa akin na malapit lang ang bahay na pinagtatrabahuhan niya sa bahay na pagtatrabahuhan ko noon. Napangiti ako sa sinabi ni Tia. Naisip ko din na hindi naman ito ang naging unang trabaho ko dahil dati-dati na akong nangamuhan sa bayan. Dahil sa hirap ng buhay kaya maaga akong namulat sa pagtatrabahong ito. Para makatulong naman ako sa aking mga magulang at mga maliliit ko pang mga kapatid. Pangalawa po ako sa aming magkakapatid. Ang panganay kong kapatid na lalaki ang kasakasama ng tatay sa aming sakahan. Napatingin naman ako sa aking ina. Ngumiti naman ito at pumayag. Ayon sa kanya ay may tiwala siya kay Tia Esperanza at sa akin. Sinabi din ni nanay na kakausapin niya na lamang umano si tatay. Sumang-ayon naman si Tia sa sinabi ni nanay. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap ay nagpaalam na si Tia na uuwi na siya. Sinabi niya pa na nabalitaan na lamang namin siya kung ano ang nagiging desisyon ni nanay at tatay. Sinabi niya rin sa akin na sabihin umano sa kanya kung sigurado na ako nun. Tumangulang naman ako at hinetid na si Tia sa labas ng bakod. Sinabihan niya pa ako na ang dala niyang pasalubong. Paghati-hatian na lamang namin. Nang sumapit na ang tanghalian ay nakauwi na si tatay at kuya para kumain ng pananghalian. Habang nasa hapag na kami at kumakain ay sinabi na ni nanay kay tatay Onat kung anong sinabi ni Tia Esperanza kanina. Gusto niya sanang ipasok ng trabaho si Janine sa kapatid ng kanyang amo sa Iloilo. Doon din siya nakatira sa lugar kung saan nakatira yung magiging amo nitong si Janine kaya sigurado siyang mababantayan niya pa rin ito. Payag ka ba? Tanong ni nanay kay tatay. Napatingin naman si tatay sa akin at nagwika na kung ano ang magiging desisyon ko. Ako na ang bahala. Kung gusto kong sumama kay Tia ay sasama ako. Basta't mag-iingat ako sa lugar at huwag basta-basta makipagkaibigan o sumama sa kung sino lang. Dahil doon ay nagpasalamat ako kay tatay. Kung kaya't kinahapunan ay dumayo kami ng nanay sa bahay nila Lola. Nasa 5 minutong lakaran yun mula sa bahay. Doon kasi si Tia nakatira kasama ang pinsan ko.
Pagkarating namin ay naabutan namin sila ni Lola sa may balkonahe habang nagkakape. Lumapit ako at nagmano kay Lola. Ganon din naman ang ginawa ni Nanay. Ilang sandali pa ay lumabas na si Tia. Kinausap ni Inay si Tia at sinabi dito na pumapayag naman si Tatay na sasama ako kay Tia para magtrabaho. Sinabihan naman ako ni Tia na sa susunod na araw na kami babiyahe pabalik ng Iloilo. Sumang-ayon naman ako nun. Saglit pa akong nakipagkwentuhan kay Lola ng mga sandaling ito. Binilinan niya akong mag-ingat sa pupuntahan naming lugar ni Tia. Tumango din naman ako para magpasalamat kay Lola. Hindi rin kami nagtagal. Umuwi din kami ni Nanay kaagad dahil wala na mag-aasikaso sa mga halaman namin at mga alagang hayop sa bahay. Kinabukasan naman, dinalaw ko ang aking matalik na kaibigan na si Lisa. Nadatnan ko itong nasa bakuran nila nagwawalis. Ngumiti. Nginitian ako ni Lisa nang makita niya ako at agad na inaya sa ilalim ng puno ng langka, kung saan may upuan at tuyan. Tinanong ako ni Lisa kung bakit at napasugod ako dito sa lugar niya. Sinabi ko naman sa kanya na magpapaalam lamang ako dahil sasama ako sa Iloilo kay Tia para magtrabaho bilang kasambahay. Sinabi ko rin sa kanya na babiyahe na kami sa susunod na araw, na ipapasok ako ni Tia sa kapatid ng kanyang amo para maging kasambahay. Tumango lang naman si Lisa nang may marinig kaming nagsalita sa aming lukuran. Yun pala ay ang lolo ni Lisa ng isang albularyo na si Lolo Karyong. Binati ko ito, lumapit sa kanya at nagmano. Sinabi ni Lolo Karyong na narinig niya ang usapan namin ni Lisa, kaya siya lumapit. Ilang minuto pang nakalipas at nagpaalam na ako kay Lisa na uuwi na. Pero tinawag ako ni Lolo Karyong. Sinabihan niya ako na maghintay muna sandali dahil may kukunin lamang siya sa may loob. Tumango naman ako. Hinintay ko na muna si Lolo Karyong. Nang lumabas si Lolo sa pintuan, may inabot siya sa akin na isang maliit na sisidlan na kulay pula. Tiningnan ko ang laman ng sisidlan at nakita ko ang isang kwintas. May palamuti ito na maliliit. Mga pabilog na yari sa kahoy. Nagtanong naman ako kay Lolo Karyong kung para saan ang kwintas na yon. Bigay ko sa iyo yan. Baka sakaling makakatulong yan sa iyo balang araw. Lalo na at aalis ka at pupunta sa lugar na hindi mo kabisado at hindi mo kilala yung mga tao. Sagot sa akin ni Lolo. Kasunod nito ay siya na mismo ang nagsuot sa ulo ko ng kwintas. Sinabihan niya ako na isuot ko palagi ang kwintas at iingatan ko ito. Nagpasalamat ako sa kanya. Si Lolo Karyong ay isang tanyag at magaling na manggagamot. Mabait at hindi nagpapabayad. Pagkatapos ng mga tagubilin ni Lolo Karyong sa akin, nagpaalam na akong uuwi na. Sumunod na araw, bago kami umalis ni Tia, hinubad ko muna ang kwintas dahil naligo ako kaya pinasok ko yun sa loob ng aking bag na dadalhin. Doon na rin kasi nakalagay ang mga damit ko. Maayos kaming bumiyahe ni Tia Esperanza papuntang Iloilo. Mahigit 5 oras ang biyahe mula sa amin hanggang siyudad ng Iloilo. Pagkarating namin sa bahay ng kanyang amo, ipinakilala niya ako sa kanila. Mabait naman ang mga ito. Pinakain nila kami ng tanghalian at sinabihan si Tia na pagpahingahin muna ako bago ihatid sa bahay ng kanyang kapatid. Dahil doon ay pinagpahinga muna ako ni Tia sa kanyang silid. At pagsapit ng hapon ay dinala niya ako sa magiging amo ko na mag-asawa. Wala pang anak ang mag-asawa na magiging amo ko. Kung kaya't gano'n na lamang ang pasalamat ko dahil magiliw silang kausap at mukhang mabait naman sila. Kaya palagay na kagad ang loob ko sa kanila noon. Ilang linggo ang nakalipas mula nung namasukan ako sa mag-asawa. Hindi naman nagbago ang kanilang pakikitungo sa akin. Lalo na ang aking amo na babae. Tawagin na lamang natin sa pangalan na Ate Lourdes ito. Habang ang kanyang asawa naman ay si Kuya Greg. Itinuring nila ako na isang kapatid. Isang umaga, habang naglalaba ako sa likod ng bahay ay lumapit sa akin si Ate Lourdes at kinausap. Janine, pwede ka bang sumama sa amin sa susunod na mga araw? Pupunta tayo sa lugar ng Kuya Greg mo sa San Dionisio. 1 linggo lang tayong mananatili doon. Wika sa akin ni ate. Pumayag naman ako nang sa ganoon ay makapunta naman ako sa ibang lugar.
Kaya napangiti itong si Ate Lourdes. Natutuwa ako sa aking amo. Sa tingin ko na perpekto sila dahil sa nakikita ko ng masaya sila at mahal na mahal nilang isa't isa. Bonus pa, dahil napakabait nila sa akin. Pero sa isang iglap ay nagbago ang lahat nang pumunta kami sa lugar nila Kuya Greg sa San Dionisio. Habang sakay kaming tatlo sa sarili nilang sasakyan at bumabiyahe kami papunta sa lugar nila Kuya. Doon ko napansin na may kalayuan din pala ito. May parte ng lugar na liblib at magkakalayo ang mga bahay. Mahaba-haba din ang aming biyahe at nang nakarating na kami sa bayan ng lugar, nagwika na si Kuya Greg na medyo malayo pa ang mismong baryo nila. Babiyahe na naman kami ulit. Napansin ko na ang daanan namin ay lubak at sirang kalsada na. Sa gilid ng kalsada ay mga palayan. Magkakalayo ang mga bahay. Merong bundok na hindi gaanong kataasan ang tinatahak ng sasakyan at makipot na daanan. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita na si Kuya Greg na naroroon na kami. Kaya bumaba na ako para makuha na ang aming mga gamit na dala sa likod nun. Malapit nang magtakip silim ng mga oras na ito. Nilibot ko yung paningin ko sa kapaligiran. Maraming nakatanim ng mga puno na nakahilera. May mga puno ng lansones na sobrang hitik sa bunga. Namangha ako nun dahil yung bunga mula sa puno hanggang sa mga sanga. May mga punong mangga na nakatanim na sa bandang dulo ng lupain. May mga mayayabong na daon ng mga punong ito. At dahil na din sa mahangin ng oras na yon, nag-ingayan ang mga dahon. Malamig din ang simoy ng hangin na nanonood sa aking balat. Nakaramdam ako ng konting kilabot. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo. Ganun pa man ay hindi ko na yon ipinahalata. Napatingin naman ako sa mismong bahay nila Kuya Greg. At doon ko nakita ang malaki at maraming mga bintanang bahay. 2 palapag ito. Bumukas ang pintuan ng bahay at may lumabas na isang babae at isang lalaki na puro puti na ang buhok ng mga yon. Binati ni Kuya at tinawag na Aling Violeta at Mang Arturo. Nagkamustahan sila. Ipinakilala ko ni ate sa 2 matanda. Doon ko nalaman na sila pala ang mag-asawang kasambahay nila Kuya at ate sa lugar na yon. Niyaya na kami ni Manang Violeta na pumasok na sa loob ng bahay. Pagtapak ko pa lamang sa bungad ng pinto, may naramdaman na ako na hindi ko mawari. Napakabigat ng hangin at animoy kulob dahil sa aura. Mabigat sa dibdib, kaya't nahihirapan akong huminga ng maayos. Animoy madilim ang loob ng bahay kahit pa may ilaw naman. Pinaupo muna kami ni Manang Violeta sa sala habang si Kuya Greg naman at Mang Arturo nagdala ng mga dala namin sa silid nila ate at kuya. Samantalang si Manang Violeta naman ay nagpaalam na ihahanda lamang niya ang mesa para makapaghapunan na kami at makapagpahinga ng maaga nun. Nagpasalamat naman si Ate Lourdes sa matanda. Habang nakaupo kami sa may sala, may nalalanggap ako na hindi pamilyar na baho. Na sa buong buhay ko ay doon ko pa lamang naamoy ang ganon ka nakakasulasok na amoy na animoy makakabaliktad ng sikmura. Tiningnan ko naman si ate at nakita ko na normal lang naman ang kanyang mga kilos. Doon ay narinig ko si Kuya Greg na tinatanong si Mang Arturo tungkol sa kanyang amo na siyang nagmamay-ari ng bahay na tutuluyan namin. Hindi ko na narinig pang sagot ni Mang Arturo. Maya-maya pa ay lumapit na sa amin si Kuya Greg at Mang Arturo noon. Saktong lumabas naman sa kusina si Aling Violeta at inaya na kami na kumain na ng hapunan. Nang nasa hapag na kami at kumakain, nagtataka naman ako dahil wala ang lola ni Kuya Greg. Ganun pa man, hindi ko na lamang itong binigyan ng pansin. Nagpatuloy ako sa pagkain. At nang natapos ng lahat sa pagkain ay tinulungan ko naman si Manang Violeta na magligpit. Ako na rin ang nagpresentang maghugas ng aming pinagkainan. Nang matapos naman ako ay inaya na ako ni Manang na umakyat na kami at ituturo niya umano sa akin ang pansamantalang silid tulugan ko. Kagad ko namang kinuha ang bag ko na pinaglalagyan ko ng aking mga damit. Hagdanang paikot na yari ito sa tabla ang kailangan naming akyatin. Habang umaakyat na kami ay
Sumasama lalo ang pakiramdam ko. Nahihilo ako noon. Nang makarating na kami sa itaas sa may 4 na pintuan at itinuro naman sa akin ni Manang Violeta ang pintuan sa bandang dulo. Sinabi nito na yun ang silid ng lola ni Kuya Greg. Habang ako naman ay dinala ni Manang sa kabilang dulo na silid na nakaharap sa bulwagan ng bahay. Pagkabukas ni Manang Violeta ng pinto, bumungad kaagad ang napakalaking bintana. Sa loob naman ng silid ay may aparador na malaki pero may kalumaan. Meron itong salamin ng buong katawan na ng tao ang makikita. Maya-maya ay nagsalita si Manang Violeta ng, "Janine, dapat laging nakasarado ng mabuti ang bintana bago ka matulog At huwag mong hayaang hindi nasarado at nakakandado ang pintuan lalo na sa gabi. At kung makakarinig ka ng kahit na anong ingay sa kalagitnaan ng gabi, hayaan mo na lang. At huwag kang magbubukas ng bintana o tangkaing sumilip lalo na sa gabi Maliwanag." Mahabang wika sa akin ni Manang Violeta. Magtatanong pa sana ako nang nakita kong palabas na ng pintuan si Manang. Kaya't isinarado ko na lamang ang pinto at nahiga na sa papag na merong manipis na kutsyon. Nang mailapat ko na ang aking mga likod sa higaan ay bigla na akong inantok. Dahil sa sobrang pagod sa biyahe at sa aking kahimbingan na pagtulog, ay bigla akong nakakarinig ng ingay. Yun bang mga dahon na hinahampas sa yero? Akmang sisilipin ko na sana sa bintana nang maalala ko ang ibinilin kanina ni Manang Violeta. Kung kaya't ang ginawa ko nun, ay tinakpan ko na lang ng unan ang mga tenga ko. Kinabukasan pagkagising ko ay bumaba na ako at nakita ko naman si Manang na nagwawalis. Binati ko naman ito at sinabi na kung ano ang maaari kong maitulong sa kanya. Sinabi niyang magdilig umano ako ng halaman. Diligan ko ang halaman sa hardin at ang sa likod ng bahay. Dali-dali ako nagpaalam kay Manang Violeta tinungo ng labas. Nagdilig ako sa hardin. At nang matapos kong sa hardin ay tinungo ko naman yung bandang likuran. Nang makarating na ako doon, napansin ko kaagad ang matataas na mga damo. At magubat na tingnan dito. Marami ng puno ng kakawa. Madilim ang parting yun dahil meron ding mga nagtataas sa mga punong kahoy. Napadako naman ang tingin ko sa bandang dulo ng bakuran. May nakita ako doon na pintuan na may kadenang malalaki at nakakandado yon. Sa tabi nito ay merong isang malaking freezer. Mayabong na rin ang mga damong nakapalibot at nakakakilabot tingnan dahil may puno ng balete na maraming ugat na nakatunghay sa kinaroroonan ng freezer na yon. Nakaramdam din ako na parang may nagmamasid sa akin, kaya't inilibot ko ang aking paningin. Hanggang sa mapadako ang tingin ko sa balkonahe sa ikalawang palapag ng bahay. Natanaw ko na may tao doon, nakatayo, at nakatingin sa akin. Isang matandang babae na nakalugay ang mahabang buhok na puro uban na. Puting-puti na ito at nililipad pa ng hangin, kaya't sabog-sabog na ang kanyang buhok noon. Nakatayo lamang ito ng matuwid at nakasuot ito ng bestidang itim. Nakatingin sa akin na animoy hindi kumukurap. Ako naman ay titig na titig din sa kanya. Naisip ko na marahil ay ito ang lola ni Kuya Greg at umiwas na ng tingin yon. Ipinagpatuloy ko ng aking ginagawang pagdilig. Ilang segundo lang ang nakalipas nang nakarinig ako ng boses sa aking likuran. Nang lingunin ko ay nagulat ako dahil ang matandang nasa balkonahe lang kanina. Ngayon ay nasa likuran ko na. Tinawag ako ng matanda kaya binati ko ito. Ngumiti ito sa akin kaya kitang-kita ko ang mga ngipin at gilagid niya. Ang hugis ng ngipin niya, patulis na matalas. Hindi normal na ngipin yun ng isang tao. Mamula-mula ang mga ngipin ng matanda, habang ang mga gilagid naman ito ay nangingitim. Ang balat ng matanda ay maputi na maputla at kulubot na ang kanyang mukha noon. Maging ang mga balat nito sa braso, kulubot na rin. May nalalanghap na rin akong amoy na hindi ka nais-nais. Alam kong nanggagaling ang amoy na yun sa matanda,
dahil wala akong nalalanghap na ganung amoy kanina. Tinanong ako ng matanda kung kaano-ano ko si Ate Lourdes noon. Sabi ko kasambay ako. Tumango sa akin ang matanda. Tinanong niya ako kung matagal na ba akong nagtatrabaho kina Kuya Greg. Sabi ko bago pa lang naman ako namamasukan sa kanila. Pero nagulat ako nang itanong niya ang mga katagang, buntis ba yung ate mo? May naaamoy kasi akong masarap at nakakatakam sa kanya. Nakangisip ang wika ng matanda nun. Sinagot ko naman ng matanda na hindi ko alam. Napatanong ako sa kanya kung bakit niya yun tinatanong. Dito ay muli niyang sinabi ang mga katagang, mabango kasi ang ate mo. Para siyang bulaklak na mahalimuyak at hindi nakakasawa. Nakangisi ito habang pinagsasasabi niyang katagang yon. Napaisip ako sa sinabi ng matanda. Bumalik ang ulirat ko nang tinawag ako ni Ate Lourdes. Kung kaya't lumingon naman ako sa kanya. Wala namang sinabi na kung ano sa akin si ate. Kumaway lamang siya at ngumiti sa akin na sinuklian ko naman ng pagkaway din. Pero pagbaling ko naman ng tingin, wala na ang matanda sa kanyang kinatatayuan. Lumingalinga ako sa paligid at nakita ko siya na naroroon na sa dulo kung saan maraming puno ng kakao. Napaisip ako kung ano na naman ang gagawin niya sa parting iyon dahil sa magubat na doon. Sa kakatingin ko sa bahaging ito ng lugar ay hindi ko napansin na nakalapit na pala si ate sa akin. Nalaman ko lamang nang kinalabit ako ni Ate Lourdes. Uy, Janine, kanina pa kita tinatanong kung sino yung tinitingnan mo sa dulong bahagi ng lupain. Kagad naman akong sumagot na yung matanda na lola ni Kuya Greg ang tinitingnan ko sa lugar. Nagulat naman si Ate Lourdes sa sinabi ko sa kanya. Dito ay sinabi niya sa akin na mahina na si Lola Adora. Sinabi pa ni Ate Lourdes na yun din ang dahilan kaya hindi namin ito nakakasabay sa pagkain. Mahina na ito at hindi na niya kayang tumayo pa. Kung kaya't si Manang Violeta na lamang ang nagpapakain sa matandang ito. Dinadala na lamang din yun ng pagkain sa kanyang silid. Nagulat ako at nasambit ko kung paanong nangyari yun dahil kausap ko ang matanda kanina. Siguro ay wala namang ibang gagawin sa parte ng bakuran nila na yun ni Greg dahil sa malayo naman yung mga kalapit bahay nila. Ilang metro pa at sa bukana pa ng baryo mga kabahayan, kaya't sigurado ako na lola yun ni Kuya Greg. Tinatanong ka pa nga niya sa akin kung buntis ka daw po eh. Sabi niya ang bango mo nung na para pong mahalimuyak na bulaklak. Pagkikwerto ko kay Ate Lourdes. Napatitig si ate sa akin at nagsalita na, Nako Janine, huwag kang magbiro ng ganyan ha. Huwag mo akong tatakutin. Sinabihan ko siya na hindi ko siya tinatakot. Dahil yun ang sabi ng matandang kausap ko kanina. Sinabi ko na rin sa kanya ang tungkol sa mga nakikita kong katangian kanina ng matanda. Dahil sa sinabi kong yun kung kaya't nilapitan ako ni Ate Lourdes at hinawakan ako sa braso. Tinanong niya ako kung totoo ba ang lahat ng mga sinasabi ko. Tumango lamang ako sa kanya. Kasunod dito ay inayanan niya ako na pumasok na sa loob ng bahay. Kahit na ganoon ang nasaksihan ko nung umaga, ay maayos naman nang lumipas ang araw. Sinabihan ako ni Ate Lourdes na huwag kong ipagsabi ang aking mga nakita sa iba. Sumang-ayon naman ako sa kanya. Kinagabihan, nasa loob na ako ng aking silid nang naisipan kong tumambay sa may bintana. Napakalaki ng buwan at napakaliwanag ng gabing yon. Ilang minuto na akong nagmumuni-muni nang may marinig ako ng huni ng ibon sa tapat ng bintana ng silid ng aking tinutulugan. Sa bakuran kasi ay may isang puno ng mangga na may mayabong na dahon. Hindi naman mahangin ang oras na yon, pero may parting dahon na maingay at nagsisigalawan. Tinitigan ko ng mabuti hanggang sa nakakita ako ng may nakadapo sa may sanga. Isang malaking ibon. At ang mga mata nito ay nagliliwanag na kulay pula. Humuhuni ito ng matinis kaya nakaramdam ako ng takot. Sinara ko ang bintana. Ilang segundo lang naman ang ginawang pag-iingay at paguni ng ibon. Humiga na ako at nakatulog.
Sa kalagitnaan ng gabi ay tahimik ng paligid nang magising ako. Nakaramdam ako ng pag-ihi. Nahirapan pa ako dahil ang banyo ay nasa ibaba sa bandang kusina. Pinipigilan ko yung pag-ihi ko dahil natatakot akong bumaba. Pero ramdam ko na puputok na yung pantog ko nun. Kung kaya't nilakasan ko ng aking loob na kailangan ko ng magbanyo. Naisip ko na tatakbo na lang ako para mabilis ako makababa at makabalik ng silid ko. Nang buksan ko ang pintuan ay napakatahimik. Tumakbo ako pababa hanggang sa marating ko ang banyo. Nang makaraos ay dali-dali ko nang binuksan ang pintuan. At nang akmang tatakbo na sana ako paakyat ng hagdan, may naulinagan akong pababa doon. Nagtago ako sa gilid ng pader sa madilim na parte. Nung nakababa na ang taong yon, babae ito. Dahil sa haba ng buhok nito, animoy humihingal ito at nang maaninag ko na siya sa liwanag na dulot ng bubilyang makulimlimang ilaw, ay napagtanto ko na ito ang matandang kausap ko kaninang umaga. Ganun pa rin ang kasuotan niya pero ang buhok nito, buhaghag at may nalalanghap akong amoy na masangsang. Amoy langis na nabubulok. Nakakabaliktad ng sikmura ang amoy na yon. Patuloy ang paghingal nito. Maya-maya ay narinig ko ang pagbukas ng pintuan sa bandang likod. May mga yabag na nagmamadaling tumakbo papalayo. Kaya't kumaripas na akong umakyat sa hagdanan paakyat sa itaas. Papasok na sana ako sa aking silid nang nahagip ko ng aking tingin ang kwarto ng lola ni Kuya Greg. Nakabukas ito ng bahagya. At parang may bumubulong sa isip ko na silipin ko ang loob ng silid kaya dahan-dahan akong lumapit. Nang makalapit na ako ay doon ko naamoy ang mga kakaibang amoy na kanina ay naaamoy ko sa hagdan. Parang babaliktad ang sigmura ko sa nalalanghap kong amoy nun. Kung kaya't kahit nakabukas ang malaking bintana at pumapasok ang panggabing hangin ay masangsang pa rin sa hilong ang hangin na aking nalalanghap. Ilang segundo ang lumipas. Napaduwal ako. Napatingin ako sa higaan ng matanda. May mga bote sa kanyang papag at ang hindi ko na makaya ay umalis na ako doon. Pumasok na ako sa silid ko. Hinanap ko ang Vicks at naglagay sa aking ilong para mawala ang amoy na aking nalalanghap kanina. Animoy sinakluban ako ng takot sa pananatili sa bahay nila Kuya Greg. Iniisip ko na sabihin ko kay Ate Lourdes pero naisip ko na baka hindi siya maniniwala at magagalit ito sa akin. At yun ang pinakaayaw ko na mangyari. Kaya naisip ko na hanggat kaya ko pa ay hindi muna ako magkikwento kay ate. Matagal na akong nakahiga pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok nun. At sa wari ko magmamadaling araw na ng mga oras na yon. Nang walang ano-ano ay nakarinig na ako ng mga pagyabag na animoy sa pintuan ko huminto. Ilang segundo nang pabalik-balik ay nawala nang nilalang kaya nagtalukbong na ako ng kumot. At kahit paghinga ko ay gusto ko nang pigilan. Nakatulog ako na may takot na nararamdaman. Kinaumagahan, tinanghali ako ng gising. Kung hindi pa kumatok si Ate Lourdes at pagtawag sa akin. Bumangon ako at pinabuksan siya ng pinto. Humingi ako ng tawad dahil tanghali na ako nagising pero ngumiti lang naman itong si ate habang nagwiwika ng, "Samahan mo ako, Janine. Maglakad-lakad tayo. Umalis ang kuya mo kanina madaling araw Bumalik sa syudad para samahan yung kanyang lola na magpagamot." Sinabi niyang hindi na siya nakasama dahil sumama ang kanyang pakiramdam sa mahabang biyahe. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Ate Lourdes at sabay na kaming bumaba nun. Pagkalabas naman namin sa bahay, tinahak na namin ni ate ang isang makipot na daanan.